Espiritu Santo. Amen. Sumaatin nawa ang pagpapalad kapayapaan ng Panginoon. Amen. Sumagot kayo. Amen. Okay. Pambungad na pananalita. Sa huling araw ng buwan ng Mayo at nitong ating Flores sa pamimintungo kay Maria, tumpak lamang na siya ay ating papurihan at parangalan. Kasama ng mga banal at mga anghel sa kalangitan, ating ipagbubunyay ang kanyang pagiging reyna ng langit at lupa. Purihin natin ang Diyos na makapangyarihan na dakila at pinaglingkuran ni Maria, ng buo niyang buhay at sa wakas ay gumantimpala naman sa kanya ng kaluwalhatiang walang hanggan. Pambungad na panalangin at isita, si Sister Hasmin. Manalangin tayo, sumandaling tumamimit at pagnilaya natin lahat ang ating babasahin sa ating panalangin. Ama naming makapangyarihan, ginawa mong magina namin at reyna ng langit, ang babaeng nagsilang sa iyong anak. Ipagkaloob mong kaming kanyang iladalangin, samahan mong harapan, ay makarating na maluwalhati sa iyong kaharian kasama ng anak at ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Pagbasa sa aklat ng pahayag. Bumukas ang templo ng Diyos sa langit at nakita ang kanyang kaban sa loob ng templo. Lumitaw ang isang dakilang tanda ng langit. Isang babae na ramta ng araw nasa ilalim ng kanyang mga pahaambot. Ulo ay may bukong. Na 12 bituin, siya ay nagdadalang tao at sumigaw sa pagdaramdam sa panganganak at nanghihirap upang manganak. Lumitaw ang isa pang tanda sa langit, isang malaking dragon pula, na may 7 ulo at 10 sungay at may 7 diadema sa kanyang mga ulo. Pinalis ng kanyang buntot ang ikatlong bahagi ng mga bituin sa kalangitan at ibinulit sa lupa. Pumarap ang dragon sa babaeng malapit ng mga anak upang lamunin ang kanyang anak pagluwal nito. Isinilay niya ang isang lalaki na mag-aaral sa lahat ng mga bansa na may sintrong bakal. Ngunit dinala ang kanyang anak sa harap ng Diyos at sa kanyang luklukan. Kaya ang baba ay tumakas sa ilang puok na pinagdaanan sa kanya ng Diyos. At narinig ko ang isang sigaw sa langit na ang wika. Ngayon ay sumapit na ang kapangyarihan ng kanyang Kristo. Mga kapatid, ito ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. So madaling manahimik tayo at pagdinayan. Ang tagumpay ni Kristo ay tagumpay ng kanyang iglesia. Kaya nila kaparahan. So sa kanyang iglesia, inaalay niya ang sarili upang ang iglesia ay maging banal at walang dumi. Si Maria, ang buhay na tanda ng iglesia, naman ang sinasabi sa banal na kasulatan tungkol sa iglesia, ay nasasabi din kay Maria tulad ng ating pagbasa mula sa huling aklat ng banal na kasulatan, ang aklat ng pahayag. Ang babaeng nararamta ng araw na may tutong na 12 bituin at may buwan sa ilalim ng kanyang mga paa at mga ay ang iglesia sa sinasabi rin si Maria. Siya ang inuusig ng dragon na naglalarawan sa kasamaan
Ang batang kanyang isinusilang ay ang Mesiyas na maghahari sa lahat ng mga bansa. Ang pagdadala ng anak sa harap ng Diyos at sa kanyang luklukan ay tumutukoy sa pag-akyat ni Kristo sa langit, sa tagumpay ng paghahari ng kabutihan ng Diyos. Ang paglalarawan ng pagtakas ng babae sa ilang na ipinagdadaan sa kanya ng Diyos ay isang pagpapaunawa sa mga pangyayari na maghahatid ng Diyos sa Iglesia at sa kay Maria sa kanyang luklukan sa wakas ng panahon. Tulad sa sinasabi natin kahapon, si Maria ang unang tinubos ng kanyang anak, ang unang nagkamit ng ganap na kabanalan at ng pagpapala. Ang tagumpay ni Kristo na Jesus ay tagumpay rin ni Maria at ng lahat ng kaisa niya sa pagsunod sa kalooban ng Diyos. Ang malwalating katawan ni Kristo, muling nabuhay, ay batayan ng ating pag-asa para sa ganap na katubusan at pakikinabang natin sa kalwalitian ng pagtumanggap ng ganap na kaligtasan sa lahat. Ang kaluwat katawan, si Maria ay pinarangalan ng buong kalangitan bilang reyna ng langit at lupa. Taglay ngayon, kalwalhatian ay isang batayan din ng ating pag-asa para sa sarili natin, ganap na kaligtasan. Si Maria ang palatandaan ng pagmamahal at kalooban ng Diyos sa ating lahat. Salmo kawawan. Okay. Sasagot ng lahat, ang puso ko ay nagpupuri sa Panginoon. Okay. At inahabagaan niya ang mga kanyang naisangkot at sa lahat ng sanlahi ang away walang hanggan. Sagot po, ang puso ko ay nagpupuri sa Panginoon. At ipinakita niya ang lakas ng kanyang bisig at ang mga palaloy isinambulat ng Panginoon. Ang puso ay nagpupuri sa Panginoon. Ibinalis sa upuan ang kapagyarihan. Itinaas ang mga mababang loob. Ang puso ko ay nagpupuri sa Panginoon. Lord natin sa Ama, sa Anak at sa Espiritu Santo, kapara noong unang-unang ngayon at magpakailanman. Sagot, ang puso ko ay nagpupuri sa Panginoon. Panalangin, magpuri tayo sa isa pang Diyos na gumawa sa ating mga dakilang bagay. Atin siyang purihin sa mga salitang Panginoon, purihin ka ng langit at lupa. Amang tagalikha, nilalang mo si Maria ang dangal ng aming lahi. Purihin ang iyong ngalan. Panginoon, purihin ka ng langit at lupa. Diyos Ama, ng aming tagapagligtas, hiniran mo si Virgin Maria na maging ina ng iyong anak. Purihin ang iyong ngalan. Sagot po natin lahat, Panginoon, purihin ka ng langit at lupa. Jesus, anak ng Ama at supling ni Maria, nagpakababa ka at naglingkod, purihin ang iyong ngalan. Tugon, Panginoon, purihin ka ng langit at lupa. Jesus, Cordero ng Diyos, sumunod ka sa kalooban ng Ama, hanggang sa kamatayan, purihin ang iyong ngalan. Sagot, Panginoon, purihin ka ng langit at lupa. Diyos Espiritu Santo, hinihiman mo si Maria, upang tustusin ang mga biyaya, purihin ang iyong ngalan. Sagot, Panginoon, purihin ka ng langit at lupa. Diyos ng kaluwalhatian na walang i-accept sa iyong harapan ng iyong mga anghel, ang aming mga panalangin ng papuri at pasasalamat. Ikaw na nabubuhay at nagahari magpasawalang hanggan. Amen.